Magandang hapon, mga tagapanood sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po inyong lingkod, Doy Del Castillo, sa programang Ngayon Din Po. Noong pong nakaraang broadcast, tinalakay po namin ang detalye kung papaanong kailangang may padama natin ang tinatawag na pagkamakabansa. Dahil ang kawalan po natin ng pagpapahalaga sa kasarinlan o kinabukasan upang maging isang malayang nagsasarili. Alam niyo, iba yung sinasabing nagsasariling bansa. Hindi ho pala po pwede yung ikaw ay malaya nang hindi ka dadaan doon sa sinasabing kasarinlan. Binabakas po natin ang Amerika sa panahon na siya, mahaba-haba rin po ang panahon ng yang bansang Amerika ay nasa ilalim ng kumpas at galaw o kapangyarihan ng Britanya. Kaya yung pagiging independence, pagkaraan po ng kung ilang taon ng pagkakaroon ng civil war, mahabang civil war sa Amerika, ay saka pa lamang nila nabuo yung kanilang tinatawag na kasarinlan, independence. Subalit, hindi pa rin yun ganap na malaya dahil nandun pa rin ang impluensya ng mga dayuhang makapangyarihan. So, ang Amerika pala ay isang katulad din lamang ng Pilipinas. Kaya lang, ang pagkakaiba nila ay meron silang matibay na pagpapahalaga sa kanilang kasarinlan. Kaya, kung titingnan po natin, ang nagaganap sa Amerika, once I heard it from former Defense Secretary and Senate President Juan Ponce Enrile, live, sinabi niya, iba ang Amerika, iba ang pamahalaan ng Amerika. Yon. Dito sa Pilipinas, ang pagkakaiba, dinidiktahan tayo at iniimpluwensyahan ng Amerika na hindi lamang ang Amerika, kung hindi yung amo ng Amerika. Kaya tayo parang ang nangyayari po sa atin, merong nagbabantay sa atin at iyon ay yung Amerika. At yung Amerika ay meron pang nasusunod bukod sa kanya. Meron pang sinusunod bukod sa kanya. At ito po yung sinasabi nating hindi proklamado, hindi recognized na pamahalaan ng mundo. Meron po niyan ito po ay isang malaking sekreto, ngunit nakikita natin ngayon sa naganap na pandemic nito. Dito nakikita na kapag gumalaw ang kapangyarihan ng mundo, yung namamahala sa mundo, kapag gumalaw, walang magagawa ang sinumang bansa. Maging ang Inglaterra ay sumusunod. Napansin ho ninyo yan? Bagaman at merong espesyal na pagtrato sa Israel, yung Israel, medyo untouchable. Hindi naman halata sapagkat sila ay merong
kapangyarihan. Ibig sabihin, nangunguna yung kanilang talino. Nangunguna yung kanyang talino. Kaya mapapansin po natin, agad nakaumang na dun yung kanyang gamot. Meron bang kumontra yung sinabi, pinakilala yung gamot na inimbento sa ng mga Hudyo? Wala. Dahil kinikilala nila yung katalinuhan ng mga Hudyo. Katunayan, ang United Nations ay lumikha ng bansa para sa mga Hudyo. Ito po ang binabasa natin, tinitingnan natin yung trend, kung paano tumatakbo ang kapangyarihan na ito. Nasulya pa na akong bigla pinutol ko. Magandang parang paningit, paningit. Maganda na ho sana. Kailan na ba? Nakadalawang term na ba? O isang term pa lang? Ano ito? May palayaw Palayaw ng isang sikat na personality sa isang movie, sa isang television series. No? Si Adeng. Si Adeng. Adeng, yung palayaw na Adeng. Adeng, malambing Adeng. At saka, ito, parang screen name, character name sa isang teleserye sa television na ginampanan ni Bea Alonso, si Adeng. Pero ang Antipolo ay merong Adeng. Ang kasalukuyang mayor ng Antipolo sa Rizal ay si Adeng. At ito pala ay hindi siya nag-file ng candidacy. Kaya ko lang ito sinulyapan. Nasulyapan pala. Mayari, kailangan ng ibang eksena ipasok ko sa aking kakaiba ito kakaiba dahil sa kasalukuyang ang mga may pagkakataong magkaroon ng kapangyarihan, dominion nga sa isang teritoryo walang katapusan ang kanyang paghahangad na manatiling may kapangyarihan. Ngunit may magandang istorya itong si Francis R. Cueto. Siguro ito, taga Batangas ito. Cueto is a very memorable family name sa akin, sa Lipa. Ito ay istorya na sinulat niya, Antipolo City Mayor Andrea Adeng Inares said that she will no longer seek re-election after her husband, former Rizal Governor Mayor Casimiro June Inares III, agreed to run in her instead. Para bang nag-expire yung isang term, ang isang set of term bali 3 3 years, tapos re-election and another re-election. Yun yung sa mayor. I understand nagkaroon ng question
paano mo i-implement yung sinasabing hanggang doon ka lang sa term mo. Dapat magpahinga ka na. So, kaya ngayon, ito ay question mark. Bale, ang kukunin dapat, ang ipapalit, o ipinalit kay Dr. Inares. Dr. Inares pa ito. Kaya kay June. Inares III. 9 years. Hindi siya tatakbo ng 9 years. Bale. Pero, ang ginawa, pinagpahinga siya dahil expired na yung kanyang term, na third, hanggang third lang siya, pinatakbo niya yung asawa niya, si Adeng. Kaya sabi ni Adeng na hindi na siya magre-re-election. Hindi na niya kailangan magre-election pagkaraan na ang kanyang asawa, si dating Rizal Governor Mayor Casimiro June Inares ay pumayag na tumakbo sa halip na siya. The mayor said that her husband's dedication to run for mayor was one of the best gift that she received on her birthday. Ang galing, parang ayaw niya, gusto niya yung asawa niya, kaya gift sa kanya yon. Pumayag po siya sa pakiusap kong humalili sa akin para sa parating na May 2022 election. Finally agreed to run in my place in the coming May 22, she said. Inares revealed that President Rodrigo Duterte offered her husband the position of President and CEO of the Philippine National Oil Corporation, PNOC. Uy, papalitan yung Navy. Pero hindi tinanggap. To even be considered, for me, the position is a feather in his cap. I know that he is an excellent fit for the job at alam ko pong malaking sakripisyo sa kanya ang tanggihan ito. It is a big sacrifice for him to say no to the position, she said. She humbly and respectfully said no to that PNOC position to say yes to me, our family, our beloved city. He gave up chance to be part of the national government para makapaglingkod ulit sa ating lungsod at sa mga kapwa nating Antipoleño, to be able to once again serve our city and fellow Antipoleño, sabi ni Adeng. The mayor thanked residents of the city for their support during her term. I wish to thank each and every one of you. Definitely, my 3 years as mayor will be one for the books. I know in my heart that I have served well by doing my best. It is important to me that I serve you well. I am happy and grateful that I was able to touch lives. I will greatly treasure it, she added.
Inaras replaced her husband as city mayor in 2019. Yun. 2019, 20, 21, 23, 3 years. So, ito po ay merong na-touch na issue. And we are not yet sure how they will interpret. But definitely, they study it. Ito na-touch ito noong ang pinag-uusapan yung term ni Coco Pimentel. Nung mag-share sila sa portion nung term ni nitong isang senador na naging kasangkapan sa pandaraya. Kinukuwenta kasi yung lumampas ko kasi si Coco Pimentel. Lumampas siya dun sa term na sinasabi na siya ay nag-re-elect. Nang nag-re-elect, ubus na yung term. I-consider bale na yun daw term na kanyang tinanggap. Well, ang gulo magulo. Parang dito, it is not the law. It is the person. Tinan mo si Coco dahil nagkaroon ng question sa pandaraya ng kalaban bilang anak ni Nene Pimentel, si Nene Pimentel ay merong malinis na nakaraan, at ito po ay may clout sa judicial branch. Ibig sabihin, hindi basta binabaliwala ang salita ni Coco Pimentel. Pagka kinwestiyon niya ito sa Korte Suprema, ang nangingibabaw kadalasan yung argumento ni Nene Pimentel. Yan. Anak kasi ni Nene. Parang gano'n. So, nag-re-elect, ilang term na siya, lumampas na siya na isang term, pero walang punishment. Ganun lang, nakalampas lang. Ay, nakalampas pala. Yun. Kaya, tinatapos lang ni Coco ngayon, yung term niya, at hindi na siya magre-re-elect. Kaya ko po inuukil-kil itong mga ganitong tahimik ngunit nangyari. Si Nene Pimentel ay nadaya. Parang ito parang Game of the General, gano'n. Tingnan ho ninyo mabuti. Kaya hindi katanggap-tanggap yung political exercise in the Philippines. Kaya dapat iwasan na natin masyado nang binababoy yung political system. Correct me if I'm wrong, but I am not wrong. Sa tinatawag na change of command, kapag ka tinanggal mo ang presidente, aakyat ang vice-presidente. Mababakante ang posisyon ng vice-presidente. Sinong papalit sa posisyon ng vice-presidente? Yan ang chain of command. Pero alam po ninyo ang presidente ng Senado ang papalit sa vice-presidente. Pag umalis ang vice-presidente sa kanyang pwesto, dahil nag-take over siya sa inimpeach na presidente na si Joseph Estrada. Umakyat si Gloria, bakante ang vice presidency. Ang Senate President ay si Nene Pimentel. Ang lalaking namamayong. Pinapayungan pa rin si Gloria nung binabasa yung nanunumpa sa Biblia. Nakita na ho ninyo. Sino? May nagpapagalaw dyan Yan,
nakasanayan ko yan at naging aware ako sa ganyang mga hindi pangkaraniwan dahil din ho kay Ninoy Aquino. Sapagkat nung panahon ni Ninoy Aquino pa, ganong katagal, may mga panahong siya ang nakaposisyon sa Malacanang, hindi naman siya presidente. Yung ipinapalit na ipapagawa kay Garcia, parang ganon. O nga, sa panahon ni Garcia yun eh. There was an incident na si Aquino bilang journalist ay gumagawa ng mga kapasiyahan na hindi na pinapansin. Parang siya yung substitute for creating a certain policy to be implemented. Kaya yung nangyari kay Nene, hindi kataka-taka dahil merong nasa likod noon na nagmaniobra noon. Kung hindi ako nagkakamali, yun ay maniobra ni Fidel Valdez Ramos. Ang presidente ng Senado, si Nene Pimentel. Presidente ng Republika, si Joseph Estrada. At nang tumakbo si Joseph Estrada, sinuwerte pang ako nagtaas ng kamay sa isang proclamation. Nang mabuo ang koalisyon ng Partido ng Masang Pilipino, Liberal Party at PDP laban, itinaas ang kamay ni Erap. Ako yung nagtaas. Sinabi ko, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Nung panahong yon. Marami mga pangyayaring hindi naasahan. Si Nene, ngayon, eto naman. Noong umupo ngayon si Coco, supposedly, ang kanyang term lang, yung unexpired term, umalis nag-alangan di may natirang isang term. Ang consider ngayon, yung binitiwan, noong kung pinalitan ni Coco, si Subiri, Senator Subiri, yung binitiwan ni Subiri, ang nagpatuloy ay si Coco Pimentel. Ang sabi ni Coco Pimentel, nung matapos yung 3 years na yon, ngayon pa lang siya mag-i-elect. So, for another term. So, yung 9 years, yon ang uubusin niya. Hindi naman naubos ni Subiri yung 9 years dahil doon sa pagkapandaya kay Coco. Lumabas na dinaya si Coco Pimentel. Ngayon, kaya akala ko ninyo, maliit na issue yung tungkol dito kay Adeng. Hindi ho. Na siya, kumuha siya ng isang term, dapat 9 years yon, 2 re-election, hindi na siya pinatakbo ng asawa niya. Bakit kaya? Why si Dr. Inares ay binawi agad? 3 years pa lang yung asawa niya, binawi na niya. Bakit? Meron bang development? Meron bang development, political arrangement na namumuo diyan sa lalawigan ng Rizal? Yan ho ang huwag ninyong palampasin, subaybayan nyo yung mga politiko ng Rizal. Kapagkat ayaw humbitiwan ng mga Inares ang kontrol sa lalawigan ng Rizal.
Oo. Okay lang sana kung nagiging progresibo ang Rizal. Parang lumilitaw, nagkaroon ng progress ang Antipolo, nagsimula nang ang maging mayor itong si Junjun. Yon. Kasi yung gobernador, yung si Ito Inares, si Totoy Tirador, yung po si Ito Inares, junior yon. Kaya Inares Junior. Casimiro Inares Junior. Junior din niya. Etong si Casimiro, yung asawa ni Adeng. Kaya nangyari, deterred itong si Doktor. Pumayag po siya sa pakiusap kong humalili sa akin para sa parating na day, May 22 election. He finally agreed to run in my place in the coming May 2022 elections. Yan po ang sabi ni Mayor Adeng Andrea Inares. Adeng Andrea Inares is a daughter, anak ni Bong Bautista. So ngayon, titingnan natin sa local government code. We will check it. The term of office is 3 election. Kung natapos mo yon, hindi ka na pwedeng mag-re-elect. Kaya yung kung isang term lang ang ipinalit sa iyo, hindi ka pa rin pwedeng mag-re-elect sa ngayon, sapagkat iisang term ka pa lang, isang 3 years ka pa lang na nagpahinga, bumalik ka na uli sa pagiging mayor of the city kung mananalo ka sa eleksyon. Kaya ang tanong ko, merong malaking niluluto na sabwatan ng politika arrangement yan mismo sa lalawigan ng Rizal. Hindi sa Antipolo lang yon, sa lalawigan ng Rizal. Iba yung si Ito na ibigay niya sa asawa niya, dire-diretso na ibigay niya yung pagiging gobernadora ng Rizal sa kanyang asawa. Kaya lang, ay merong isang upuan doon na mas makapangyarihan kaysa gobernador. Meron isang mamang nakaupo sa Kapitolyo, mas makapangyarihan doon sa totoong gobernador. Ganyan. Ganun din naman ang nangyari doon sa bayan ng San Pedro, Laguna. Nakaupong mayor naman yung asawa ni Katakis. Yun. At merong isang ekstrang upuan na mas makapangyarihan kaysa dun sa asawa ni Katakis. Kaya walang ka honor sa akin yung salitang politics. Walang ka honor. Mahalaga yung pinag-uusapan natin na batas. Yung mga patakaran, dapat yan ang susunod, alituntunin. Ngunit ang problema natin, yung commission on yung
Civil Service Commission. Ano po yan constitutional body po yan. Itinakda ng saligang batas. Pag ikaw ay, anong tawag dito? Ikaw ay naging Civil Service Commissioner, hindi ka pwedeng pangibabawan ng politiko. Civil service ka Constitutional mandate yan. Hatapusin mo yung term mo kung ilang taong ka. Katulad din yan ng Commission on Audit. Hindi mo pwedeng palitan yung Commission on Audit maliban na lang kung siya ay anong tawag dito, physically unfit. Hindi na niya kayang manungkulan. Pero hanggat kaya niya, wala naman siyang kasalanang nagawa against moral turpitude, magseserve pa rin siya bilang commissioner, COA commissioner. Yan yung mga constitutional position Ganun din ho ang Sandigang Bayan at saka ang Tanod Bayan. May mga may mga kapangyarihang itinakda ng saligang batas yung kanilang termino. Ang saligang batas mismo ang nagsasabi, mula sa ganitong panahon, hanggang sa ganung panahon, ikaw ang commissioner. It's your turn. Ayun. Nakakalimutan natin Siguro, ngayon, nakikita na tayo. Nadidinig nyo lang ako kanina. Nakikita rin. Hindi nga lang malinaw. So, ngayon po, malinaw na. Okay. Ito po yung lingkod, Doy del Castillo. Ang ating oras, alas 3:38. Alas 3:39. Ayan. Mag-aalas 4 na, Alas 3:39 po ang ating oras. Gaano kahalaga ang nasusunod ay ang kapangyarihan ng batas at hindi tao. Maaari ho nating madisiplina ang ating mga empleyado ng gobyerno kung merong mauupo na malinis, may courage, may tapang. Kaya ako'y nanghihingi ho sa inyo ng bakasyon Magbakasyon muna tayo sa politika. Ito pa rin sistemang ito, babalikan. Kaya lang, magpahinga muna tayo ng eleksyon. At iyon, constitutionally available. Samantalahin natin yun. Abangan ho ninyo at ako'y may kinukuha lamang akong timing yung pati kong yung sikat at lubog ng buwan o araw, kinukwenta ko ho, pero in-announce ko na sa inyo magpapile ako ng petition sa Korte Suprema para itigil ang halalan. Ito pong sinasabi ko is before election. Hinahanap ko lang ho yung tamang timing. Bakit? Bakit kailangan matigil ang halalan? Una, sa ilalim po ng saligang batas, ay maaari mong pigilin ang takdang eleksyon kung merong kadahilanang manganganib ang kalagayan ng iyong mamamayan. Sa yan. Available ho yan. Pangalawa,
siyempre, sumasang-ayon sa sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema bilang tagapagbigay ng interpretation sa constitutionally viable suspension or deferment. Iba yung suspension eh. Ang suspension, nag-i-eleksyon, sususpindin mo. Yung deferment, ipagpapaliban mo. Ngayon, pareho yan na walang tiyak na panahon. Pero doon po sa iniisip kong petisyon, inia-advance ko na para ma-alarma yung mga legal luminaries na mas magagaling pa kaysa akin. Ako naman hindi abogado eh. Gagawin ko lang out of love of country sapagkat masyado na tayong nalulunod sa maling kinasanayan. Parang yung trend, tumatakbo, wala sarilis. Ganon. Tumatakbo. Ngayon, pagka ito'y biglang nabalaho sa mas malambot na lupa, tatagilid at matutumba ang trend. Wala sa tama eh. Unang-una, hindi lamang po yung politiko, yung mismong mga botante. Alam mo ninyo ngayon, ilang buwan pa nalalabi? December, January, February, March, April. Sabihin natin 4 months to go or 5 months to go. Hindi nila alam kung sino ang kanilang kandidato. Mag-survey kayo. Ako'y nakapanood lang sa interview, yung nag-i-interview, naglalakad na ganyan, may dalang microphone. Hindi ko malaman kung sino nagbayad na kandidato doon. Palagay ko sa pangkat ni Bongbong Marcos magpapalabas yan ng trending na si Marcos ang pinakamaraming butante. May gusto. Anyway, napanood ko ginagawa niya Pero doon sa paggawa niya ng pag-i-interview na gano'n, random kung tawagin, random interview, may score yung hindi alam kung sino iboboto. Para lumalabas, mas marami doon sa kanyang tinanong, hindi alam kung sino iboboto. Pinakikita lang niya ng lead na gano'n. Papansin ko sasabihin mo, Bongbong kaso yung siguro, hindi niya alam yung kung ano yung Bongbong o kung ano yung ibang kandidato. Hindi alam ng tao. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, dapat merong grupo ng mga botante na merong layuning pambansa, makabansa. Iba ho yung layuning para lang pagandahin ko po itong aming lugar na ganito, o bukod ho sa mamumunini ng pera ang bulsa ko, ganito. Iba yon. Itong sinasabi ko po ngayon ay because this is a national election, you are going to put in power mga senador, gagawa ng batas. Mga kongresista, gagawa ng batas. Magpapalit ng Pangulo na siyang magtatanggal sa miyembro ng gabinete, maglalagay ng bagong patakarang the way he wants in accordance with law. Ganun ang kahalagahan itong election ngayon. Walang preference Ang nakikita ko, merong yung tahimik, yung tahimik. Siguro, ewan ko gano'n pa kalaki yun, yung sector na yun. Si Digong, sa intindi ko sa kanya, at intindi rin niya, intindi ko sa kanya, at naiintindihan din naman niya, ay di intindihan namin, nagkakaintindihan kami. Nag-organize po ito. Meron po tinatawag na Mayor Rodrigo
Roa Duterte followers. Buo po ito hanggang ngayon. Intakto. MRRD. Yan. So, ito po yung mga organisadong grupo na tinatawag na dedicated sa kosa na ipinaglalaban ni Rodrigo Roa Duterte. Wala itong pakialam dun sa Dilawan, wala itong pakialam dun sa liberal, nasyonalista, wala. Basta ito ay kasama sa gayak na buo ang organisasyong ito, yung mabuting pakay na pagbabago para sa sambayanang Pilipino, inorganisa ito ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang tawag ay MRRD. Ang dating opisina nito, ewan ko kung nandoon pa, ay yung pong BB Sullivan Building. Yan sa harap ng Camp Aguinaldo, yung People's EDSA Revolution. Yon, sa may tabi noong Barrio Fiesta sa EDSA. Oh. At ang pinakapunong tagapagpaganap niyan, administrador ng nasabing organisasyon, ay naging TESDA, general manager ng TESDA. Yan yung merong mabuting mararating. Hindi ho nagdidesisyon yan na, ito boto nyo, ito boto nyo. Ang dinidesisyonan nila ay yung organisadong pagkilo sa mga bayan-bayan. May nucleus. Hindi pa lang ho kumikilos ng husto ngayon yan, marahil, dahil wala pang go signal. Basta sila, mini-maintain lang nila na yung kagustuhan ni Pangulong Duterte, yung mga proyektong inilunsad ni Pangulong Duterte ay maisakatuparan. Yon ang marching order ng mga taong yan. Niliwanag ko sa inyo. Pero, yung ibang mga pangkatin, parang na-aksidente lang, napunta sila doon. Hindi nila alam. Bakit? Sino ba iboboto nyo? Hindi makasagot. Sino iboboto? At pangalawa, pag tinanong mo ng pangalawa, may pangalawang tanong. Napansin ko doon sa nag-i-interview Pangalawa, bakit ho yun? Siyempre, nililiwanag. Bakit? Bakit ho yun? Baka biglang may madulas bayad na ho ako Naloko na. Hindi ho ganun. So, ngayon mga minamahal po nating tagapakinig, yun po ang dahilan. Isa rin po ako dun sa ganun, na meron akong pakay na magkaroon ng mabuting pagbabago sa ating bansa. At kung hindi rin lang, ay isang kagaguhan ang makisali pa ako sa halalan. Kung wala kang pakay na maganda, na inaakala mo may mangyayari, dito kay Digong, hindi ko malaman kung anong ginawang garote rito ng Amerika. Alam niyo yung mga Amerikano, may mga sekretong yan may mga biglang ipapadala sa iyo na isang tao pag nakita mo At nasaksihan ko yan naging karanasan ko rin yan yung mga mabibigat na tao sa Amerika, mga senador sa Amerika, na ipinadala kay Corazon Aquino, kay Pangulong Corazon Aquino. Hindi pa siya Pangulo noon. Kasalukuyang hinahats pa lang siya, nililimliman para gawing presidente.
At sila ay nagpapaligsahan pa ni Doy Laurel, yumaong Senador Doy Laurel. It's either Cory or Doy. At kasali dun sa pinagpipilian na yon si Nene Pimentel. Kasama rin doon. Marami. Ang namimili nga ng kandidato that time yung Amerika Oo, sino yung kukunin, bibigyan ng blessing ng Estados Unidos. Ayan. At kung sino naman ang binigyan ng blessing ng Estados Unidos, yun naman ang dinadala ng Iglesia ni Cristo. Itanggi man nila yan. Hindi ko tatanggapin pag tinanggi nila. I know. Kung ano, White House, doon din itong White Castle. Hindi nagulat kayo. Akala ninyo, basta White Castle, whiskey? Hindi. Si Manalo may White Castle din. Ang puting kastilyo ng Iglesia ni Cristo. Ano ho ang kahalagahan nito? Tayo, ang sabi ko, huwag na tayong mag-eleksyon. Iwasan na natin ang eleksyon. Dahil wala itong itutulot na buti sa atin. Kung hindi, magagastusan lang tayo, mag-aaway-away pa tayong mga Pilipino. Isipin mo mga pinsalang inabot sa mga masasamang pangungusap na binitiwan at iniakusa. Alam po ba ninyo, kung yung mga pag-aakusa sa mga kandidato ay nakakasugat, no? Lahat ng kandidato natin ngayon, hiwa-hiwa na ang mukha niya. Tad-tad na ng sugat ang mga katawan niya. Sa dami ng humahagupit ng kung ano-anong mga kwento na. Si Manny Pacquiao lang sarili na niya pera yung ginagamit niya Kung makapamintas yung mga kalaban ni Manny, akala mo ba'y parang may malaking nagawang kasalanan si Manny dahil ginusto niyang magpresidente. Anong pakialam ninyo kung gusto ko magpresidente? Mabuti ang layunin ko para sa inyo. Ganun lang ang doon. Biro mo na, nangingiwi ako pagka parang ako hinahagupit pagka nadidinig ko yung upasala na binibigay kay Manny Pacquiao. Maaaring dahilan sa kanyang kahirapan, hindi siya talaga nakapag-aral, dahilan sa kanyang kakapusan ng pag-unawa sa maraming bagay sa buhay ng tao sapagkat siya bilanggo ng kahirapan. So ang mga usapan lang ng saan tayo kukuha ng pagkain natin mamayang tanghali. Meron ba? Saan ba may laban? Mahabang panahon na dinanas ni Manny Pacquiao. Itanong niyo kay Manny Pacquiao kung kilala niya ako. Hindi na ako magsasabi. Tanong niyo sa kanya, kilala mo ba si Doy del Castillo? Bakit gano'n na sinasabi sa iyo? Alam ko yan. Kilala ko yan. Kaya lang, makitid nga talaga ang unawa niya sa ibang mga bagay. Sa maraming mga bagay, makitid ho ang unawa niya. Pero hindi naman nanggagaling sa, wala naman nakalagay doon sa batas na ang atin lamang gagawing presidente, yung matalino Wala namang ganun Nakalagay nga lang doon basta alam mo paano sumulat at bumasa. Yun lang. Ang ibig sabihin, dahilan sa pagpapahalaga nila sa tinatawag na demokratikong karapatan ng bawat mamamayan. Ayan. Lihitimong mamamayan bawat mamamayan. Ang lahat ay pwedeng bumoto at pwedeng iboto. Maliban na lang kung ikaw ay nakagawa at nasintensyahan ka ng isang kasalanang laban sa iyong tinatawag na reputasyon ng iyong moralidad. Tagalog, reputasyon ng iyong moralidad. Pag ikaw ay nakagawa ng gano'n, gaya halimbawa ng hindi pagbabayad ng buwis.
Ay, may nadidinig akong mga balita eh. Sabi daw ng mga nagdidemonstrasyon, ng mga nangangampanya, pagka parang kay Bongbong, nangampanya sila para bang ang kanilang kondisyones ay hindi sila dapat mabigo dahil nangampanya sila eh. Pagka hindi sila nasunod, abay manggugulo sila. Hindi sila papayag. Teka muna, walang ganun sa saligang batas. Tayo ay papasok sa halalan. Maraming batas tayong pag-uusapan. Sa ilalim ka sa patakaran ng ating saligang batas. Sa ilalim ka sa patakaran ng mga batas na ginawa ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas. At sa ilalim ka sa batas na ginawa ng Komisyon ng Halalan. Alam po ninyo, yung Komisyon ng Halalan o COMELEC, ano po yan? Constitutional body rin po yan. Kasama yun doon sa COA, sa Civil Service Commission, sa Tanod Bayan, Sandigang Bayan, na pagka nailuklo kayo dyan, hindi kayo basta pwedeng sipa-sipain, hindi kayo basta pwedeng takot-takutin sapagkat kayo ay constitutionally mandated by law. Ngayon, yun hong 8 asunto na inihambalos kay Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi pa ho tapos yun. Baka akala nyo tapos na. Kaya nga nananakot yung mga taga-kampanya niya na magkakagulo raw pagka hindi pinabayaan tumakbo si Bongbong. Pero ang problema, yun sabagay, paliwanag ko na ito nung nakaraang may 3 buwan na yata Nobyembre. 3 buwan na. 3 buwan ko na. Oktubre ko tinalakay yan dito sa programa ngayon dito. Na noon ay naaawa talaga ako kay Bongbong. Kumandidato siyang kongresista, hindi ninyo inungkat. Kumandidato siyang gobernador, hindi ninyo sinalungkat. Kumandidato siyang senador, hindi ninyo iniulat, saka hindi ninyo inungkat yung issue na yon. Tapos ngayon kandidatong presidente, inuungkat ninyo na hindi siya dapat tumakbo. Na wala naman akong magagawang sabihin mali yung gagawin ninyo na pag-ungkat. Talagang dapat ninyong ungkatin. Kung dahil yung inyong rason, nangyari naman pala talaga. Nangyari. Kaya lang, naaawa ako dahil hindi yung kung ano yung sinasabi lang ng batas Ang sinasabi ko naman, yung epekto noon doon sa tao. Yun sa mga tao. Anong epekto? Kasi, hahatulan ng taong bayan Kaya nga, against moral turpitude hahatulan ng taong bayan yung kandidatong si BBM na yan, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr. na yan, o kung ano, buong pangalan, hahatulan ng hindi tama. Kaya ako, bakit? Paano kung nagkataong hindi pala nga totoo? Ang binibiro mo, hindi bumoto yung tao sa kanya dahil siya pala'y masamang tao. Yun ang pagkakamali. O ngayon, nandun Hindi naman kasalanan nung nag-file na siya mag-file. Hindi. Masama lang yung timing. Dapat sana, nung una pa, sinabi na. Pero ang problema, sa ilalim po ng batas, kung nagkasala ka noon
at hindi mo na pagbayaran, inuungkat sa iyo ngayon. Kulong ka pa rin. Kulong ka pa rin. Bakit? Meron hong isang pangyayari, alam nyo ito sigurado. Pag inungkat ko, maalala ninyo. I forgot the name. Yung insidente lang, yung pangyayari. Yung pangyayari. Merong isang nakulong siya dahil siya ay namaril tungkol sa traffic, away sa traffic. Hindi siya nahuli at hindi rin nalaman matagal na panahon. Noong siya'y mahuli, dinilitis. Aba, hindi raw dapat dahil matagal nang nangyari yun. Para bang meron silang kinukwenta na sa loob ng 7 taon at hindi ka napagdusa, ay hindi ka pwedeng idemanda. Parang ganon. Meron bang ganon? Ayun, nakakulong. Habang buhay sa libing asa, habang buhay sa Muntinlupa, yung mama. Dahil sa maling paniniwala, yun ang ginamit na posisyon ng abogado, nakakulong. Celebrated case to eh. Ang ibinibintang kay Bongbong, hindi ho totoo na yung kasalanan ng kanyang tatay. Ako ho humihingi ng paumanhin na akala ko yung ibinibintang na kayamanan na hindi pinagbayad ng buwis, kayamanan, yun ay kayamanan ng tatay niya. Hindi pala yun. Ang kanyang asunto ay ang hindi pagpapile ng ITR, yung Internal Revenue, tax receipt. ITR, tax receipt. Hindi siya nag-file. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng ITR dahil yung hindi ka nagbayad at hindi ka nag-file. So, nanggugumigil ako noong Oktubre at sinasabi ko, hindi dapat na, unang-una, ang premise ko doon, hindi mo dapat, hanggang ngayon, yung pa rin ang posisyon ko eh. Hindi mo dapat akusahan si Bongbong sa itinuturing mong kasalanan ng kanyang ama, lalo na hindi mo naman siguradong nagkasala yung ama niya. Dahil nga ako, iba ang kwentadas ko. Sa laki nung ibinibintang na ninakaw ni Marcos, lumilitaw na walang ganong kalaking pera ang Republika ng Pilipinas. Paano mo nanakaw yun? Wala ka palang nanakawing ganong kalaki. Ganon yung kinukwenta sa'yo. Saang departamento yun? Department of Agriculture ba kinuha? Sa Department of Public Highways ba kinuha? Sa Bureau of Mines ba kinuha? Saan kinuha yun? Ang kaso mo, plunder eh. So, lumalabas na hindi totoo yung akusasyon kay Ferdinand Marcos. Kailangan lang tanggalin si Marcos dahil may nagawa siyang kasalanan sa mga Amerikano. Hindi sa pamahalaan ng Amerika, kung hindi sa sindikato ng mga sundalong Amerikano. hindi yun nililiwanag. Sabi ni Enrile, iba ho yung Amerika at iba ho yung pamahalaan ng Amerika. Tama siya eh. Meron nung napakalaking kayamanan kung saan mga bangko sa Switzerland idiniposito, ganyan-ganyan. Ibinibintang kay Mr. Marcos na ninakaw ni Marcos sa pamahalaan ng Pilipinas. Yung kayamanan pong yun, pag pinagsama-sama mo yung yaman na ng buong mundo, paano napunta kay Marcos yung kayamanan ng buong mundo sa isang panahon? Di malaking katarantaduhan yung ibinibintang kay Marcos.
Kaya si Marcos wrongly accused. Dahil, eto yan, may kwento rin yan na inihalimbawa ko. Pero sasabihin ko na muna yung diretso, saka na yung kwento. Eto yun. Yung pong kayamanan ay natipon ng mga yaman. Natipon yan. Mahabang panahong natipon niyang kayamanan yan, lumaki ng lumaki. Lumaki ng lumaki. Kayamanan sa Asia at sa bahagi ng Europa. Yang kayamanan yan ay dinala ng digmaan dito sa Pilipinas. Ginto at mga alahas, mga brilyante at kung ano-ano, na hindi malulusaw kung hindi nagbabago ang temperatura sa kanyang kalalagyan. The temperature is not hot, hindi mainit, hindi nababago, hindi rin nagbabago ang kulay sapagkat yung tinatawag na liwanag ay hindi nagbabago sa lumipas man na 100 taon. Yun at yun pa rin ang available na liwanag. Siya ka makakapagpagawa ng ganong kalaking bodega. Pagkat pumipigil sa pagkalusaw pumipigil sa pagbabago ng kulay, yung hindi nababago yung temperature, hindi nababago yung liwanag. Dito yon sa Pilipinas, idiniposito. Nakaw na yaman. Ngayon, dahil pag sinabi mong nakaw na yaman, kailangan magkakaroon pa ngayon ako ng obligasyon na ikwento kung sinong nagnakaw at ikwento sinong ninakawan para pumasa yung qualification mong nakaw na yaman. Kaya ang ginagamit ko nung panahon na yon, na pinakikinggan ninyo ako nung martial law days, ay hindi nakaw na yaman, kundi sinasabi ko ay naitago na pera ng ibang tao. Yun ang terminology yung ginamit ko. Other people's money. Gaya halimbawa ni Manny Pangilinan, yung may-ari ng Metro Pacific, anong negosyo? Serbisyo yung kanya. Siniserbisyuhan niya mga may-ari ng kayamanan para ilagay sa negosyong kapaki-pakinabang at kumikita, iuulat niya ang kinikita ng nasabing mga kayamanan ng ibang mga tao. Yun, others people's money. At doon sa paggamit noong kayamanang yon ay merong kita at sa bahagi ng kanyang kinikita ay may porsyento si Manny Pangilinan ng Metro Pacific na legal. Pagkat yun ang kanyang hanap buhay, yun ang negosyo niya, nakarehistro, legally registered company. Ngayon, kung itatanong mo kay Doy del Castillo, kayo ng pera yun, hindi nga natin alam kung sino may-ari. Basta yan, others people's money. Hindi pa ipinanganganak si Manny Pangilinan, may gano'n na si Ferdinand Marcos. Being a lawyer. Abogado siya kaya nakaisip siya ng mga legal na formula and system or scheme, pamamaraan upang maipahiram bilang garantiya ang malaking bulto ng mga ginto at hiyas at kung ano-ano pang valuable matters na kung tawagin ay treasure. Yun, treasure. Ngayon, dahil noong dakong huli,
pagkatapos na tanggapin ni Marcos ang pagiging asset manager, na ang naglagay sa kanya ay yung mga Amerikano na yon, ginamit niya para tulungan ang ibang mga bansa. Ayan na, nagkaroon ng political color. Sa pagkakaroon ng political color, itinuring na kaaway nila si Ferdinand Marcos. Pero hindi nila maipahalata sapagkat baka mawala yung mga yaman. Kaya sa mahabang panahon, hindi mo maintindihan ang relasyon ng Amerikano at saka ni Marcos. Yun naman mga kalaban ni Marcos. Atat na atat. Tuta ni Marcos. US, Marcos, imperialism, o ano-ano na, mga pinagsisisigaw sa kalye. Madalit sabi, nag-create na sila ng mga pamamaraan para tanggalin si Marcos sa pwesto. Alisin. Kung maaari lang, mailagay nila sa kulungan si Marcos. Ganun po nangyari. So, yung buong pamilya, maliban kay Amy, ito, naobserbahan ko ito from a distance, hindi dahil malapitan. At saka ni First Lady, yun yung dalawang matapang doon sa pamilya ni Marcos Yung si Amy at saka yung si Imelda. The rest, takot. Pati si Bongbong. Takot yan. Dahil kung ang ginawa nila, ipinaglaban nila yung panaginip kung bakit nagkaganon si Ferdinand Marcos, ay nangarap siya, tinubuan siya ng pagmamahal sa kanyang bayang sinilangan, Republika ng Pilipinas. At yung pagmamahal na yon, nagbigay sa kanya ng malinaw na pangarap. Pangarap that this nation will be great again. You must understand, all living Filipino today, no one since the Republic was born ang nakagamit ng salitang this nation will be great again. Kaya yan ang nanaginip lang yan si Mr. Marcos. That this nation will be great again. Kaya ko ibino-broadcast ito para ma-tape at maiparinig kay Bongbong at sa lahat ng kanyang kampon. Dahil tinuturing nilang ordinaryong tao si Marcos No, hindi siya naging ordinaryo. Siya naging malaki ang kanyang panaginip. Bakit? Nasa kanya yung opportunity. Siya may hawak Kung kanino niya gusto igarantiya yung trilyones na halaga ng mga treasure na nakadeposito, nagawa na niya ng paraang may deposito sa mga bangko, nagawa na niya ng paraan na magkaroon ng insurance protection. Yun ang pinakamatindi doon Guaranteed by the insurance. All of this wealth guaranteed by the insurance. Kaya nagagawang paghanap buhayan. Ayan. Kaya si Ferdinand Marcos, hindi siya nagpaampon sa anumang political party. Yung kanyang mentor, yung kanyang protector, in the name of Jose P. Laurel Sr., never had a problem where to get money, how to organize. No. Pinoproteksyonan lang niya si Ferdinand Marcos. Kaya nga kiniklaim ni Speaker Laurel nung nabubuhay pa dyan sa Batangas na nagbinabanatan niya yung mga laurel.
binabanata ni Ferdinand Marcos, tinatalakay ni Marcos. Merong mga hindi gusto si Marcos, sinasagot niya yan naman ikang si Ferdinand kaya lang yan hindi naging anak ng Laurel, hindi sa puki ng Laurel dumaan. That was the very word na ginamit ni Speaker Laurel. Pero ang katotohanan, yung pangalawang buhay ni Marcos sa larangan ng pagiging tao upang mapanatili ang kanyang malinis at marangal na pangalan. Matapos siyang ikulong at siya'y pinalaya at sa sentensya sa desisyon na ginawa ni Justice Jose P. Laurel. Isipin mo, yun ang sinasabi ng vision, yung pananaw. Sa pamamagitan ng pananaw ng Jose P. Laurel, pinanghinayangan niya yung batang nakakulong. Sayang itong talino nito. Itong batang to, magandang mga magiging kinabukasan nito. Kung ito'y pababayaan kong makulong ng habang panahon, sayang. Yun. Kaya niligtas niya si Ferdinand. Acquitted. Paano ho na-acquit? Baka akala nyo si Doy del Castillo, maghahanapan ng dokumento at babasahin paano na-acquit. Memoryado ko na po yan. Paano in-acquit ni Jose P. Laurel ang batang Ferdinand Marcos, who is a lawyer? Kasi po, pag kayo ay magsisintensya ng conviction sa ilalim ng demokratikong pamahalaan na kung saan ay pinangangalagaan ang kalayaan, liberty, freedom. Ayan kailangan mabigyan mo ng suporta, sustansya, yung salitang walang kaduda-duda. Ayun. Kaya pag hinahatulan, hindi nyo napapansin, lahat ng hatol, pare-pareho, may nakalagay doon na ikaw, ngayon, ay napatunayan, walang kaduda-duda na nagkasala. Because of the preservation of liberty. Yun ang kahulugan doon. Doon, na-dismiss ang kaso. Because the presentation of the prosecution, yung prosecutor, yung nag-aakusa sa Tagalog, ay hindi niya nabuo yung walang kaduda-duda. Pag sinintensyahan nila si Marcos, nandoon yung doubt. He has been sentenced with doubt. Doon. Yun ang ginamit na opportunity ni Justice Jose P. Laurel Sr. that you are not guilty. Naintindihan na po ninyo. It is not because may gusto akong kampihan. No. I always referring to what is the law. Doon tayo dapat kumakapit ano yung katotohanan at ano yung katarungan. Dalawa yan Ang katarungan at katotohanan ay laging magkakambal. At yan ang aking pinaninindigan. Kaya po, sa kabila ng mga kritisismo, hindi ho pagmumura, hindi ako nagmura kay Marcos at kay Imelda. Kritisismo sa kanilang mga maling ginawa, yun, meron ako. Pero pagmumura, wala. Ay, dahil doon, pwede niyong halukatin ang record sa Supreme Court o kahit sa ang korte sa buong Pilipinas. I was not accused even once. Walang nakapagdemanda sa akin. Sasabihin ako hindi sinungaling. Kaya ngayon may mga nagte-text, sasabihin kayo magsalita ng tungkol sa pag-ibig, ganyan, huwag nyo kayo nananakit ng damdamin ng tao. Kung minsan talagang parang asin yan na ikinakas ka sa sugat. Pag meron ka sugat,
at naas ng ka, ay Makati, masakit. O, ganun lang ho yun. Pasensya na ho kung sakali. Ibig sabihin, may sugat lang kaya kayo nasaktan. Opo. Pero ipinaliliwanag ko ito ng maliwanag, it is not for Bongbong alone, kung hindi for the Filipino people. O anong ginawa noong inipit na sila ng mga sundalong, ng ilang sundalong Amerikano, inipit na sila. Yung buong pamilya nilagay sa isang helicopter at itinakas papuntang Hawaii. Meron ba tumulong? Yan bang mga naglululundag ngayon na nagsasabing sila'y Makamarcos? Tumulong ba sila? Wala. Nagkaroon ba ng people's rally or telegram man lang telling the people and telling the world? Wala. Pinasan ng sarilinan ng mga Marcos ang kanilang problema. Wrongly accused Ferdinand Marcos. Pero idinaan dun Kailangang akusahan siya dahil meron siyang inagaw na kapangyarihan. Ini-appoint lang siyang manager pagkatapos na mag-mature yung account. 25 years ang maturity ng account. Malaking kayamanan. Ang ginawa ni Marcos, inilagay na doon sa higit na makikinabang ang bansang Pilipinas. Yon, sinimulan na niya yon. Ginamitan niya parang kung sa mixing salita, pinautang niya ang Japan, pinautang niya yung Duke Tobacco Corporation sa Amerika, pinautang niya yung Morocco, pinautang niya yung People's Republic of China. Marami na sa pamamagitan ng yaman na yon, iginawa ni Marcos ng standby letter of guarantee, SBLC, para sa malalaking mga proyekto ng mga nasabing mga bansa. At parang matamis na asukal na dinudumog ng mga makapangyarihang leader ng mga bansa, si Ferdinand Marcos. And that is why he come to the conclusion na develop sa isip niya, this nation will be great again. Bakit nga hindi? Biro mo kung lahat ng mga bansang yan nagkakautang na loob sa kanya at nagtagumpay na yumaman at nagkaroon ng ganap na kasarinlan dahil sa kanya. Because that money, that treasure is equivalent more than the value of the account of IMF, World Bank. Kaya nakakapagpautang siya parang IMF. International, alam nyo ba yun? International Monetary Fund, International IMF, International Monetary Fund is the legislative arm protecting the asset of the bank, which is World Bank. Yung World Bank, hindi ganun kalaki yung asset. Mas malaki yung asset na minamanage ng batang abogado Ferdinand Edralin Marcos. O ngayon, saan ang kasalanan doon? Asan? Hindi mo nga pwedeng kasalunan. Kaya ang ginawa, binintangan na lang nila ng iba. Kaya wrongly accused yung mama. Nagnakaw daw sa Pilipinas. Magagalit ngayon ng mga Pilipino, yung mga inggiterong Pilipino. Yaman pala niyang Marcos na yan. Yung pala yung ninakaw ang pera natin. Ganun ganito. Yan ang totoong nangyari. Yan ang totoong nangyari. At siguro, maghihirap kayo ng pangangatwiran pag sinabi ninyong hindi yan ang totoo. Kaya yung idinodrawing ngayon ng mga propagandist na lumalabas diyan sa YouTube para sirain si Marcos,
Meron pang babaeng nagsasalita eh. Wala ho yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi yaman ni Marcos yan. Minanage lang niya. And he is entitled by law for a 5% commission for every transaction. Oh, halimbawa, ako ang aangkat ng lahat ng langis na gagamitin ng Pilipinas sa darating na 1 taon. Oh, magkano kikitain ko? Eh wala akong pera. Paano ko maaangkat? Hindi ako makakautang. Nagkataon, kakilala ko si Ferdinand. Sabihin ko, Sir, baka naman po pwede. Mabuti naman itong layunin ko. Ano yun? Eh mura ho kasi ngayon ng gasolina eh. At saka diesel sa Middle East. Dahil nagyayelo ho ngayon. Eh di, mura. Walang bumibili. O ano ngayon? Kailangan mo sa akin. Eh malaki ho ang babayaran kong pera para maka-import ako. Bibili ho ako ng dollar eh. O anong kailangan mo? Eh manghihiram ho sana ako sa inyo ng letter, standby letter of guarantee. Oh, magkano yun? Ganito ho ang amount. Oh. Huwag ho kayong mag-alala. Pag-deliver ko ho niyan dito, binayaran naman ako, 5% ho kayo. Ay, hindi. Sa ilalim ng proseso, add-on. Ano ho yun? Nakapatong doon sa inutang mo, yung 5% ko. Pag naningil po ako ng bayad, edi kukunin ko na yung 5%, ibibigay ko na sa inyo. Ganun yun. Automatic yun. Add-on. Yan ang totoong nangyari. E gaano karaming mga nangangailangan ng pera sa mundo? Oh, wala namang hawak na cash. So, kukuha sila ng letter of guarantee para pag na-deliver yung commodity, edi tapos na yung transaction. Binayaran ako ng consumer, kinuha ko yung aking kinita, binigay ko naman yung kinita ni Marcos, binigay ko naman yung kinita ng may pera. Kasi yon, kahit na hindi mo kilala kung sino yung may pera, kung saan nakadepositong bangko yon, babayaran mo yon. Kung ilang araw mo ginamit, kung ilang araw na naggarantiya, kung magkano yung ginarantiyahan ng mga kayamanang yan. Yan ho yung kayamanang tinatawag na napakalaki na nakadeposito sa Switzerland. Hindi kasalanan ni Mr. Marcos. Wala kang dapat na ipasa dun sa anak niya na si Bongbong. Dahil hindi kasalanan ng ama eh. Anong mamanahing kasalanan ni Bongbong? Eh wala nga kasalanan yung ama dun sa nagtrabaho ng matino yung matanda at legal. Pinakinabangan ng mga dapat makinabang. Dahilan lamang sa galit ng ibang tao na may lahing Amerikano, eh nakikidamba-damba kayo. Hindi ganun yun. Huwag ho ninyo doon husgahan ang pagboto o hindi pagboto kay Bongbong. Huwag ho. Unfair po yun. Hindi ho tama yun. Kung ayaw ninyo dahil sa tingin ninyo hindi siya magaling, ayaw nyo, hindi kayo nagagandahan lalaki, okay lang yun. Hindi huwag nyo iboto. Pero kung kaya nyo hindi iboboto, dahil sa o kaya nyo iboboto. Yan ang sinasabi ko po na sistema ng politika na dapat natin pinag-aaralan sapagkat sa mamagitan ng katotohanan at katarungan, makakamta natin ang pagpapala ng Diyos. Hindi naman tayo pagpapalain doon sa mga iniisip ninyo hindi maganda. Sa totoo lang yun. At yun ang dahilan kung bakit alam ni na Amay Bisaya yan. Nakakausap ko si dating assemblyman, abogado ng KBL, si Assemblyman Milyora. Nag-uusap po kami, pinaliliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ako ho, pwede ko ho kayong tulungan para diyan. Kaya lang, ang tinatanong ko, bakit ho si Bongbong? Mas maganda ho sana
kung ang inyong pinagtiwalaan ay si pangalan nito, si Amy, yung Amy Marcos. Kung yung Amy Marcos, baka pwede ko kayo samahan. Ngayon, dahil ako naman, ayoko nang naninira ako sa, hindi naman, kaya nga ako nagagalit pag sinisiraan si Bongbong. Hindi ko sasabihin kung bakit ayoko na siya ay tulungan nung tumatakbong Vice President. Kung ang sinabi ko uli, bago pa nag-Vice President, ito, marami nakikinig sa atin dyan sa DCRJ. Wala pang eleksyon eh. Kauupo pa lang ni Digong. Unang 6 na buwan pa lang eh. Sinabi ko na, kung kayo magpapatakbo ng Marcos, yung ilagay ninyo, yung magaling. Yun. Baka naman ngayon yung makasilat yung bata. Yung mama pala. May edad na, may mga anak na eh. Kaya lang, depende rin. Pagkat maraming yugto ang halalan. Iba ho yung ikaw ay magpakilala, di kilalang kilala ka, sikat na sikat ka. Maniwala ho kayo, si Bongbong at saka si Pacquiao pareho ng kalagayan ngayon sa buhay. Maligaya sila sa dami ng mga sumasalubong sa kanila, humahanga, pumupuri sa kanila, at sasabihin nilang sila'y nanalo na. Yung dalawang yun. Kung yun nga hindi ganun kakapalang believer at follower hindi na makatulog sa ligaya. Ligaya na eh. Yung si mayor ng Maynila, si pangalan yung mayor ng Maynila, kandidatong presidente, si Iskong Sugarol. Si Iskong Sugarol, naniniwala siya mananalo. Kaya siya nakikipagsugal. Kauupo pa lang yung mayor, tumakbo ng presidente. Ayan, pag dumating yan sa isang bayan, ako, dinudumog. Magandang lalaki. But this is what I want to point. Bigyan ng diin. Ito po ang gusto kong bigyan ng diin. Kung tayo po ay boboto, tayo po ay magpapasya, ang pagpasyahan po natin ay ang isang kandidato na kapani-paniwala na merong pinakamagaling na magagawa sa Pilipinas. Yun lang o. Huwag niyong idaan dun sa yan anak ni ganito, anak ni ganoon, yan ganito, mabait yan, may pinadadala sa akin na libo-libo. Hindi ho yun. Ang ating pong desisyonan, more than ever, ngayon, sino yung naniniwala kayo na makapagbibigay ng magandang tulong sa kinabukasan ng Pilipinas. At ito naman, sasariwain ko naman ang nakaraan nang si Digong ay kumandidato, inilihim namin na kandidato siya. Noong oras na ng kampanya, doon na lang yun nalamang kandidato siya. Kaya si Digong ay ibinoto ng maraming mga tao dahil naniwala kayo na kayang gawin ni Digong ang pagbabago, ang mabubuting pagbabago. Marami ang naniwala. Lalo't higit ay ang mga butanteng mahihirap sa kabila ng walang naipadating sa inyong pera dahil si Digong ay hindi namigay ng pera.
Basta naniniwala kayo na si Digong may mabuting gagawin sa bayan, magagawa. May mabuting magagawa. Kaya ninyo, hindi nyo alam yon. Individuals, tahimik. Walang masyadong propaganda. Hindi yung nag-advertise yung si Digong. Wala nga pera eh. Hindi nag-advertise. Nagbayad nga sa ABS-CBN, kinaklog pa eh. Oh. Pero bakit naiboto ng tao? Nang marami, mas maraming mga tao bumoto sa kanya. Kasi naniniwala yung mga taong yun na nagtiwala sa kanya na may mabuting magagawa at may buting gagawin para sa ating bayan, si Rodrigo Roa Duterte. At siya naman niyang ginawa. Siya naman niyang ginawa. Bago dumating yung panahon ng kailangan ang kampanyahan, ang kandidatura, walang tumutulig sa kay Duterte. Walang tumutulig sa. Ay tinutulig sa lang sa kanya ay yung tungkol sa naging biktima ng kanyang anong tawag doon? Laban sa droga. Yun, dahil maraming mga namatay ng mga mahihirap na hindi ho naman si Doy naniniwala na dahil kay Duterte kaya ganong kalaki ang namatay. Hindi ho ako naniniwala doon. Oh. At ito, kahit kausapin ninyo si Duterte, tanungin ninyo kung kilala ko o hindi. Hindi ko sasabihin kung ano sasabihin niya. Pero tanungin ninyo. At ako naman ay naniniwala sa kanya na hindi niya ginawa. Bakit ako naniniwala? Kasi naniniwala ako doon sa tinatawag na katarungan at katotohanan. Magkasama yan eh. Kaya lang, naganap ito sa naganap ito sa Nicaragua. Naganap ito sa Panama. Naganap ito sa Colombia. Itong nangyari sa Pilipinas nito. Libo-libong namamatay. Daan-libo ang namamatay. Ang nangyari, yung kapitalista ng droga, nag-alaga ng opisyal ng pulis. Yung opisyal ng pulis, may mga alagang tirador. Sapagkat sa bawat police station, kinikilala nila kung sino hinahanap nila. Halimbawa, ikaw, magiging chief of police ka, paring Alex Aquino. Ikaw ay gagawin kong chief of police ng parang Marikina, sa bayan, sa lungsod ng Marikina. Pag upo mo dyan, kikilalanin mo kung sino yung mga tirador. Ano yung tirador? Yun yung mga may dibdib. May dibdib na nagrarampa ng mga kriminal. At upang ikaw ay maging epektibo, hindi yun yung question na papatayin mo yung mga tao. Hindi. Question na meron ka dapat noon. May mga tao kang buo ang dibdib. Yan, identified yan sa buong bansa. Bawat presinto, ina-identify.